Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Huwebes, July 9, 2026. Video nagaulan-ulan sa palibot sang syudad sang Iloilo. Sa imo yuhong nga tunay. Pangod man sang dala sang habagat nga gin-enhance sang bagyong Inday nga ginabantayan subong sa aton sini Philippine Area of Responsibility. Actually pila ka mga lugar diri sa Western Visayas nag-announce na sang suspension sang klase. Halimbawa na lang dito sa Antique, sa may Negros Occidental. Kay ang rain volume niya nga dala posible nga dako no ti sa mga areas nga landslide prone tapos mabaha-bahaon nga mga lugar. Mas maayo na nga makapuro panginlaman ang aton siniya nga mga pumuluyo. Actualing RDRRMC kahapon may sinapol. Kaupod sa mga partner agency sa kung paano handaan, mangin alerto. Mga walay. Ang aton nga mga talagsa o kontagsa ka mga local disaster risk reduction management office. Nanay. Monitor gid kamo ha sa dalagan sining bagyong Inday. Hindi man iko na maglandfall suno sa pag-asa. Ugaling kido kalapad sang iya sining ang area of coverage niya bala. Ang cloud formation nga dala niya kitaon gid sa satellite. Imo kagayon. Aperti ini kalapad ti bisan nga ang hangin hindi amo na kabaskog. Ang duga. Pero kung ang ulan naman amo ang magbubo, ti sadyagid ko ng aton nga mga drainage barado, ang mga waterways ta, wala madiklag, dugang pa sa mga hindi disiplinadong pumuluyo nga haboy diri, haboy dito, mga basura nila. Muna sila nga kung magbaha ang mga basura na panghaboy nyo, gabalik man na sa inyo. Pangabuhita. Unituron ta na karon ang iban pa nga mga update diri sa aton sini nga pagpangalagad. Una ko naton ni Anayo kay nga may ginamonitor kita nga bagyo pero si Kanlaon walan mo si Kanlaon ni do parios ni nga gatulog-tulog lang siya kung isa gabugtaw-bugtaw man siya. Nag-alburuto siya hibaluon ta kay sa sining adlaw na monitor nga may mga Ang imo. gases kag laban-laban may mga pagbuga naman nga na monitor sa bagyong Kanlaon o kung sa bagyong Kanlaon sa Bulkan Kanlaon. Nemon siling naton kung magbuga ang Kanlaon plus pa nga magbaskog ang ulan ang posibilidad sang paglaptas ang lakar naman unang isa sa mga makaapekto gid no sa mga area malapit sa bulkan. Kuhaon ta sa report ni Hope Torrichante sa update sining aton nga Bulkan Kanlaon nga gina-monitor
dira sa area sang Negros. Hope, good morning. Mayong aga, Jen, nagpagwa sang pahanumdom ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa publiko, no, nga maghalong sa tapos sang moderately explosive eruption sang bulkang Canlaon sa Negros Island region. Sinilanggid nga aga, no, July 9. Suno sa NDRRMC, nagsugod ang paglupok sang around 7:33 sang aga. Samtang sa abiso naman sang DOST FIVOX natapos ang eruption 7:36 sang aga, so more or less 3 minutes ang kalawigon sining eruption sang bulkang Canlaon. So wala pa, no, may ginpagwa ang FIVOX sang kumpleto nga detalye tuhoy sa paglupok sang bulkan. Lakip na dirigen, no, ang kataason sang ash plume, no, ang kalaparon abis sang paglapta sang abo kag iban pa nga posible epekto sang moderately explosive eruption. However, Jen, sa aton man nga pag-monitor, no, sa mga kaingod naton nga mga RP stations, ang na-report, no, sang Radyo Pilipinas Cebu nga sa Canlaon City sa Negros Oriental may mga nabatsyagan or may na-eksperyensyahan nga ashfall. So diriya sa Negros Occidental wala pa naton, no, na verify kung bala may ara man, kay gina-monitor man nato, no, ang mga areas sa tiilan or sa palibot sining bulkang Canlaon. So padayon nga ginaabisuhan sang or ang mga residente dyan, no, ilabi na sa palibot sang bulkan nga magpabilin nga naka-alerto kag sundon ang abiso sa mga otoridad kaangay sang FIVOX, no, NDRRMC, Office of the Civil Defense Negros Island Region, and of course ang ila tagsa ka mga local government units. Kaya importante dyan, no, nga samtang naga-prepare kita sa bagyong Inday or epekto sang bagyong Inday, preparahan taman ang epekto sining moderately explosive eruption nga gintuga sang bulkang Canlaon. In fact, Jen, sa pagmonitor naton sa La Castellana, Negros Occidental, wala sila sang klase, but not because of the Canlaon, Jen, no, but a preemptive nga measure sa epekto, no, sang bagyong Inday. So hopefully, no, ang aton nga mga kauturan hindi na maka-experience sang ashfall tuga sang bulkang Canlaon. Pananglit nga may ara gid man dyan, no, importante nga may ara sila sang mask, no, pangtabon sa ilang ilong ay basi maaklo nila, no, ang mga hazardous nga gas nga gin-emit, no, sang bulkang Canlaon. I-check man naton later with DOST FIVOX or rather sa Canlaon Volcano Observatory kung bala ano ang extent sang epekto sang eruption sang bulkang Canlaon. Handaan naton to sang una, ang paglupok man ni Canlaon, nag-ulan man to, ti amo to nga may mga areas dira sa may malapit sa Canlaon nga ang mga kalsada nila nagkalatabunan, petani hindi lang mag-amugin no ang volume sang kadamuon sang ginbugabla ni Canlaon, kay ti ang isa dira subong kay medyo magalumon sang una kon wala ga ulan-ulan, kit-an mo ginadayon Ma'am Hope, no, labot di sa panay ang aso sang Canlaon kung maglupok mo siya galing subong ti maguro magalom. Ang isa dara sa mga ginahandaan gid permi kay ti ang ano bla ang source of water sa aton sila mga pumuloy sa palibot dira nga ti madagdagan sang abo. Sadya naman kay ang iba na dati hindi maka ano dapat safe gid ang mga ginapang-inom nga tubig. Kag ang depende sa level sang kadamuon sang volume nga ginabuga kung may evacuation, iti isa ina sa mga ginahandaan man sa aton lokal nga panguluan. Jen, actually, no, ang CDRRMO, no, sang Iloilo City, basi mapa-flash naton sa screen, no, kay Sir Alan, nga nakitaan ang ash plume nga ginpagwa sang bulkang Canlaon, even, no, diri sa neighboring syudad sang Iloilo, sang Negros Island region. So kitaon, Jen, no, nakitaan, napicturan, no, sang CDRRMO ang ash plume
gikan sa bulkang Kanlaon. So perhaps taas no ang ash plume ara makita sa Oo. screen ang ash plume no kitaon Wow, pagani ang dako mataas gali. nga Nga condo unit dira sa may downtown area no. And makita sa kalangitan ining ash plume but gin-check naton kaina sa bintana diri kay ti mataas man ang aton nga area diri sa stasyon gin-check naton hindi na makita no sa aton nga area but sa CDRRMO kaina mga 7:33 no nakitaan ining ash plume even no sa Karatig o kon neighboring city Iloilo City Gen. Tibantayan naton niya no sa mga kauturan naton alerto kita sa mga advisory duwadaan gina monitor to subong ang habagat nga posible ma-enhance ang bagyong Inday kag ining pag alboruto liwat ni sang bulkan Kanlaon. Madamo ko salamat. Hope sa imo sini nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni Hope Torichante sa pag alboruto liwat no. Pagbugas ang aso sang bulkan Kanlaon. Nagdungan man siya sa bagyong Inday subong nga ginabantayan no. Mayo lang gani kay do kalayo sang distansya sang bagyo sa diri man sa aton area. Kay magurugal umon kasi ni ta makit-an diri sa may Iloilo nagulan-ulan abi subong nga aga. Pero sa mga palibot dira malapit sa area sang Kanlaon, La Castellana, amo ginapermi ang mga affected dira. Hindi mapunggan manghayhay. Di may suspension of classes sa area sang pila ka mga lugar sa Negros Occidental pero ano man ang tungod iya sang sang heavy rainfall nga advisory sang aton sini nga pag-asa. Lilipat ang imo nga Ning paglupok sang Kanlaon ni subong lang nga aga. inday. Halong kita kay kisa labot pa na di sang una labot na sa first district tong mga mga abo. Nagumpa. Iti lapit man lang nimo ang Negros kag ang Panay ang direksyon sang hangin isa gid na ka factor kun nga ang galapot di kisa ang buga Igugma. sang Kanlaon. Gugma. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:47 sa aga. Inday. Siling man sang igog mo nanay. Diri ka Nagpatigayon sang inspeksyon kahapon ang NIA Region 6 sa estado sang Haro o kon Halaor River Mega Dam Project dito sa may area sang Kalinog ang aton lang nga dam na ginapanan-aw nga mangin fully operational sa tuig 2028 suno sa NIA Region 6. Amo ning bukang bibig sang aton mga opisyal diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton siniiya nga pagkinahanglan sang tubig kibal-an naton nga kon mag dry season bao. Ginauhaw ang aton sini nga mga pumuluyo, ginauhaw ang aton nga mga talamnan. wala lang sang awa. Bangod nga ti limitado kay kalabanan sa aton nga mga kaumhan diri o kon mga talamnan sang humay. Inday. Rain-fed hindi ma-saturate pa sang mga irrigation services naton. Mamusa. Ti good news gid dinhi sa aton sini mga kauturan matapos nga kahapon ginpahayag sang NIA Region 6 nga yara na sa 86.16% ang physical accomplishment sang sining proyekto ang Halaor Mega Dam sa babaw yaya human na gito yak tama kung matandaan nyo July 16, 2024. Dugan ko. Giimbisitahan na ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration sang GRMP2. Yeah. Ti human na to sa ibabaw, ang sa dalom na lang niya ang Highline Canal nga amo niing alagyan sang tubig padulong sa pila naton ka mga irrigation sa pila ka mga kabanuhanan subong amo ning nagapadayon. Nga target mahuman sa tuig 2027 by o kung mag-end siguro ang 2027 matapos ini by 2028 100% fully operational suno sa aton siniiya nga NIA Region 6. Inday. Sa imo pag-ibig. Di makitaan mo daw sa aton sini nga video, ipakita tabla sa aton sini nga mga pumuluyo. Para nga makitaan nyo man lagi kay hindi magkamo kasaka ato permi mo sa babaw sang bukid kay hulong don to ya katama. Sa Hindi ka to ya sila nga malabyan mo pero sa subong kung makitaan ninyo ang pagkatakom sang sini nga lugar, hindi lang ini supply sang tubig ang iya sini nga mahatag sa aton. Mayara pa ini sang hydroelectric component sa diin nga once nga mangin operational maka-generate ini sang enerhiya nga sarang maton maka-augment makadugang sa aton siniya nga power supply
nga makabulig sa aton siniyang pagkinahanglanon sang kuryente. May tourism aspect man ini kay ti magsiling kita nga Halaor Mega Dam tapos forest area ini. Pwede kay gito kakadto kag mag sightseeing to sang matakom nga bukid. Amo na ang status subong sang Halaor Mega Dam project GRMP2 nga ti kung magsiling ta nga 86.16% ti pila na lang ang bilin, ara na lang sa 14% ang nabilin kag makumpleto na ang ining proyekto nga ti makabulig dinhi sa aton sini nga mga mangunguma once nga ma-distribute properly kag enough ang supply ta sang tubig. Hindi problema ang aton sini nga mga mangunguma bisan dry season makasarang sila sa panom sang humay, maka-increase sa aton sini nga food production. Ipabati naton bala ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Junel Bores, ang Regional Manager sang NIA Region 6 sa update sang sining Halaor Mega Dam project naton nga tigin-anunsyo kahapon sang NIA. Good news gid dinhi sa aton sini nga mga Ilonggo kay tilapit na lang no ang completion sang sini nga proyekto. Si Engineer Junel Bores sang NIA Region 6. So may mga livelihood programs through watershed enhancement and eco-cultural tourism, ara gidara ang aton nga mga IP brothers no, ang aton makaupod nga mga IPs. So salamat gyud, madam. Na isang central office na ginakonsiderar. So, ang isa sina ginakonsiderar dara is the memorandum of agreement since government to government ini. And again, magabalik kami sa inyo, no? Kung ara na, final or final na ina, o kung ara na, pag may ara kami yung authority from our central office. Tulang ara ng mga discussion, no? Memorandum of agreement, karon ang project management office na dahulat na lang kami kung ano ang final instruction and final information from our central office. May na-award na MP at NIA.gov.ph extension na itong naging pangayo, paging approve sa NEDA, no? Una, itong may COVID kita, na-experienceahan, no? So, atong inaman din na dala sa atong central office, sa NIA board, kag sa NEDA, for approval o extension. Ini nga tuig, no? Ginapangamuyo ginaton, nga wala na sa mga muna ng mga kalamidad, kag makafocus na gid ang aton nga kontraktor sa ilang mga lubrahon hasta makompleto ang ilang contract works, no? Ina-plaster natin inatanan through Nabatian si Engineer Junel Bores sang NIA Region 6 kanami kay sinisang impormasyon kahapon ni Engineer Junel Bores. After sang programa dito ang team sang NIA Region 6 kaupod sa katapos ang media natagan kay ginan kung makita gid sa babaw kung anong sitwasyon kag kahimtangan dito. Sa ibabaw almost complete na gid dito, wala na dito sang construction gid. Ang mga barracks dito sa mga trabahador sa una, hindi pang pull out na to, no? Kag ang nabili na lang dito mga pila na lang gid ka mga workers. Kay ang focus ara na sa Highline Canal nga diri na niya sa dalom ang construction kundi ta magsala from town of Haniway, Badyangan, Lambunaw, Lapos sa San Miguel, pakadto sa Tigbawan, kag kundiin pandira no kay 80 kilometers ining Highline Canal. Kagamo ini ang pailigan sang tubig halin sa ibabaw. Plus pa nga as of now gina-preparahan man ining pagpahamtang dira sang hydroelectric nga component sang GRMP sa diin nga ti maka-generate ini sang dugang nga elektrisidad nga power. Problema naton subong daan may mga brownout gidya tang nagdigad gani o kon kahapon nga adlaw may ara sing blackout. Hindi do kadako sang scope yung kisa daw makibot kita kay ang announcement gani daw tama ka late black isa. Damo gani ga complain no sa iban may mga online classes, may mga importante nga mga transaksyon na subong daw medyo may mga series ang brownout kag announcement sang power interruption. Kung
Kung mahuman ang ini nga components sang GRMP2 ining hydroelectric, iti ma-generate ni sang power mo. Ang tubig dito, mabasko ga current sang tubig, Hay ma-convert ina sa enerhiya. sa imo yuhong nga tunay. Tikitan naton dito, no? Kabay pa, kadali kita nga mag 2028, pero hindi naton na masilinga. I-fast forward mo, o kung isang kisap mata lang, ara dayon. Ara ginaya ang element sang patience kag pagsunod sang program of works. Gayon mata ko galili. Ang challenge pagidira ang weather condition. Siyempre kung may mga bagyo, ulan, baha, landslide, makaapekto sa mga areas of construction, tidira kis apektado ang calendar days ang pagtrabaho. Siling sang Pero confident man ang NIA Region 6 kag sige-sige ang monitoring and coordination, constant ang monitoring kay ginapatutukan gini siling man sang nga mahuman santo sa timeline. Di kabay pa nga ang ining mga weather conditions naton magpabor no sa construction. Hindi man nga siling nga ti dry season na lang tanan-tanan para nga makaobra sila. Kay kinahanglan taman ulan, balance man na kisa. udlak. Amo na nga factor nga hindi mo na iya makontrol kisa, no? Ang halimbawa ang pag-ulan, ang mga environmental factors nagamatter ina. Importante nga mas mapasiguro nga maayo no ang pag-ubra kag may kun maayo tiyempo double time amo na bla kun challenging ang panahon siyempre alang-alang maobra kada kung grabe ang binaka. Hulaton mo naman nga maghupa ang tiyempo kag dira padayonon. Kabay pa no nga magamit kag mangin 100% fully operational ang ining nga proyekto. Iti ang tubig ay buhay, kinanglan ginaya naton yang tubig. Okay lang gani kung mag-burn out panguyab-kuyab ka lang na, pero kung tubig yang kinanglan daya kag kulangon kita. Ang imo nga Unang isa sa mga dako nga challenge. Kabay pa nga masustener kag ma-hit ang target, ang timeline sa siniya nga proyekto. Panginbulahan kita sa aton sini nga NIA Region 6 sa paninguha gid no nga matutukan, magaidan ang completion sang siniya nga proyekto. Hindi kikatuan na di sang presidente tamo. Itan na to sa marker gani July 16, 2024. Yung manog ka na, manog duwa ka tuig na. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:58 diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Wala na kita sa nga tiyempo diri sa aton siniya nga programa. Ang iban pa nga mga balita kag impormasyon, especially ang pagmonitor nato na sa Typhoon Inday kag sa paglupok sang kanlaon. sa imo yuhong nga tunay. Bantayan nyo lang sa aton siniya nga Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ang hay-hay. Good morning kay Renz Dicen nga nagatanaw sa aton sini nga pagpangalagad. Ako nagid lamang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Ito ang Presidential Broadcast Service.